para masigurado mo na magagawa mong maparespeto o sundin ka ng babae mo o sabihin na nating gawin niya yung mga bagay na gusto mo o sumabmit ito o makuha mo yung kung ano yung dapat mong makuha sa kama o pati na rin para masigurado mo na itong babae mo ay maging mataas ang tingin sa iyo at ma-attach ito sa iyo. Ang bagay na dapat na mga ginagawa mo ay una o dapat na mayroon ka ay una, dapat ikaw ay kontrolado mo yung emosyon mo, okay? Hindi yung emosyon mo ang kumokontrol sa iyo, okay? Ibig sabihin, hindi ka dapat nagpapadala sa mga bagay na nasa paligid mo o mga nangyayari sa paligid mo, lalong-lalo na sa mga bagay na gagawin sa iyo ng babae mo. Instead, sila dapat ang nagre-react sa iyo o sila dapat ang sumusunod sa iyo. Okay? Pangalawa, dapat kalmado ka lang. Chill ka lang. Okay? Dapat smooth ka lang. Okay? Dapat kumbaga hindi ka tensyonado o kabado o gigil na gigil. Okay? O sabihin na nating mainit palagi, kundi dapat ano ka nga lang, chill ka lang. Okay? Smooth ka lang. Okay? Pangatlo, dapat cool ka. Okay? Ibig sabihin, masarap kang kasama. Okay? Hindi ka baduy, hindi ka kengkoy, hindi ka trying hard. Okay? Hindi ka negatibo kasama o hindi ka sabihin na nating nakakairita kasama, kundi masarap kang kasama. Okay? Kumbaga, ano ka, yung tipong kapag kasama ka ng babae, nag-i-enjoy siya sa iyo. Pero hindi ka magpe-perform o hindi ka magsisilbi sa kanya. Instead, yung sinasabi ko na cool dapat yung basta maganda yung vibe mo. Okay? And kasama dun sa vibe na yun, dapat seductive ka, okay? And also at the same time, dapat ano ka, kumbaga may romantic yung vibe ninyo. Okay? Hindi yung friendly vibe, hindi yung para kang kengkoy o para kang sayaw unggoy, okay? Kundi kumbaga ano ka nga, yung cool, masarap kasama. Okay? Yung nag-i-enjoy siya kapag ikaw yung kasama niya. Mga bagay na actually ma-achieve mo kapag sabihin nating ano ka, yung nagigame mo siya na maayos. Okay? Yan yung magiging resulta niyan. Okay? So, una, dapat kontrolado mo yung emosyon mo. Pangalawa, kalmado. Pangatlo, cool ka. Okay? Tapos, pang-apat ay dapat assertive ka. Okay? Ibig sabihin, dapat ikaw ang batas. Okay? Dapat ikaw ang nasusunod. Okay? Dapat hindi ka nila pwedeng bastusin. Kapag kaayaw mo, hindi pwedeng mapipilitan kang gawin yon. Okay? Instead, dapat sila dapat ang sumusunod sa iyo. Okay? Ikaw yung boss. Okay? Ikaw yung batas. Kapag sinabi mong yun yung dapat mangyari, yun yung dapat mangyari. Kapag sinaway nila yon, dapat palaging merong consequences. Okay? Hindi ka makikipag-away, hindi ka makikipagtalo, hindi mo siya sisigawan, hindi ka magiging emotional, kundi lahat ng gagawin niya dapat meron kang action doon. Okay? Para malaman ng babae o ng mga tao sa paligid mo na ikaw yung uri ng tao na hindi nila dapat tinatarantado o ginagago o binabastos, dahil pag ginawa nila yon, alam nila o maiintindihan nila o malalaman nga nila na may kalalagyan sila sa iyo. Okay? Dapat assertive ka. May paninindigan ka. Kahit na ano pang gawin nila, kahit na takutin ka pa nila, kahit na iwanan ka pa nila, o kahit na sabihin na nating magalit pa sila, hindi ka magbabago o hindi ka sabihin na nating magpapadala sa mga ginagawa nila. Okay? Hindi nila kayang baguhin yung belief system mo. Okay? Pag sinabi mo o kung ano yung gusto mo, yun yung dapat masunod. Pag hindi yun nasunod, yung bagay na iyon, ang pwedeng mangyari ay pwedeng maparusahan mo sila. Kumbaga, yung parusa na tinutukoy ko ay yung punishment na kung saan pwede kang hindi mo na siya kausapin, o kaya pwede kang tumalikod, o kaya pwede na kayo maghiwalay, o kaya pwede mo siyang palitan, o kaya i-punish mo siya sa maraming paraan. Okay? Pero hindi yung sasaktan mo, awayin mo, o sisigawan mo, o sabihin na natin pipilitin mo na sundin ka niya. Okay? Instead, mag-i-insert ka ng fear sa utak niya, hindi dahil sa dodominahin mo siya pagdating sa physical, kundi dodominahin mo siya pagdating sa mga consequences na pwedeng mangyari pagka hindi niya sinunod yung mga gusto mo o yung batas mo. Okay? Dapat maging assertive ka o maging dominante ka. Okay? Yan yung mga bagay na dapat na mayroon ka, dahil pag yan yung mga bagay na mayroon ka o sinunod mo yung mga yan, then ang mangyayari niyan ay magiging masculine ang dating mo sa kanya. Matter of fact,
magiging apektado dyan pati yung body language mo, yung pananalita mo, yung confidence mo, okay, yung swag mo, okay? Dahil nga yung mga bagay na iyan, pag pinagsama-sama mo iyan, yan yung magbibigay sa'yo ng personality na magiging kaakit-akit sa isang babae dahil nga lalabas kang dominante. Kasi isipin mo, kontrolado mo yung emosyon mo, okay? Tapos cool ka, tapos kalmado ka lang, tapos hindi ka pumapayag na kumbaga bastusin ka o pasunodin ka ng mga tao sa paligid mo. Instead, para kang boss o ikaw dapat ang masunod. Kung di ka masusunod, then makakatikim sila o makakaranas sila ng punishment. Okay? O kaya naman, pagka hindi ka nga nasunod, ang pwedeng mangyari ay actually punishment din, pero pwede mo silang iwanan. Okay? Kumbaga, hindi ka pwedeng ikaw yung inuutusan nila o nilalamangan nila. Instead, kung gusto nila na kumbaga makasama ka nila, makanegosyo ka nila, o kaya makadate ka nila, dapat mag-abide sila o sumunod sila sa mga rules mo o sa mga rule mo. Okay? Hindi kayong katulad ng mga beta male o mga simp na kapag tinakot ng hiwalayan o kaya nakita niya na parang hindi siya gusto ng babae, nagbabago na bigla yung belief system nila o yung paniniwala nila kasi nga natatakot sila na baka mawalan sila. Diyan papasok actually yung importance ng abundance mindset at ability to be alone. Okay? So, yan na muna yung mga ituturo ko sa inyo. Kapag yung mga bagay na iyan ay nagawa nyong i-apply sa buhay ninyo o sa lifestyle ninyo, maniwala kayo sa akin, mas magiging madali para sa iyo ang respetuhin ka ng mga tao sa paligid, magustuhan ka nila. Okay? And also at the same time, magagawa mo rin na mas dumami pa yung mga opportunity na pwedeng magkaroon ka. Okay? Stay Alpha! And also pala, dagdag ko na din, para sa mga iba dyan na mahihirapang intindihin kung ano yung cool na tinutukoy ko, gusto ko malaman ninyo na yung cool na mini-mention ko o itinuturo ko sa inyo ay yung pagiging cool mo bilang lalaki o yung pagiging cool ng personality mo. Okay? Yung, let's say, instead na ang sabihin mo ay kamusta ka, ang sasabihin mo pa o gagamitin mong line o terminology is what's up, di ba? Instead na Tagalogin mo lang yung pag-usap mo sa kanya, minsan nag-i-English ka o kaya nagtataglish ka pa, okay? O kaya yung sabihin nating pagiging magaling mong pumorma o yung pagdadala mo ng sarili mo, okay? Yun yung pagiging cool, okay? Ibig sabihin, okay ka. Hindi ka trying hard, hindi ka baduy, okay? Hindi ka tulad ng mga iba na, di ba, yung mga ibang mga taga-probinsya, 'di ba? Ang baduy nila pumorma, ang baduy magsalita, 'di ba? Ang baduy dumiskarte, 'di ba? So dapat wag kang ganon, okay? Dapat cool ka. And isang way para makatulong sa iyo na mas maging cool ka ay yung maging active yung lifestyle mo. Okay, lumabas ka, dapat active yung social life mo, dapat nakikipag-date ka o lagi kang, well, hindi naman palagi, pero madalas kang nasa social media, okay, tinitingnan mo yung mga trend, okay, ano bang uso ngayon, di ba? Paano ba magsalita si ganito, yung celebrity, di ba? Yung masculine na kilalang tao, paano niya dalhin yung sarili niya, okay, paano siya nagugustuhan ng iba, okay, kumbaga, maghanap ka ng mga influence mo, okay, tapos tingnan mo kung ano yung cool din sa ibang tao, okay, para magkaroon ka ng ganong klaseng personality. Yun yung cool na sinasabi ko. Okay? Pero ayoko yung magpa-cool kayo, yung trying hard o yung sabihin nating parang OA na, di ba? Yung parang mga pelikula ni Andrew E. dati, di ba? Yung nagpapa-cool siya kunyari kahit na hindi naman siya cool, di ba? Kunyari Manila boy siya pero taga-probinsya naman siya. Tapos yung forma niya hindi maganda, tapos yung panalita niya kunyari pa English pero wrong grammar naman. Okay, ayoko ganon. Gusto ko maging natural ito. Okay, kaya practicein niyo yan, okay? Kapag may kaharap kayong ibang tao o kaya lalo na pagka may kadate kayo para dumating ang time na maging natural na ito sa inyo. Okay? So, maging cool kayo, wag pa cool, okay? Tapos kalmado, assertive, okay? Tapos gawin niyo lang lahat ng mga tinuturo ko sa inyo at maniwala kayo sa akin. Sigurado ko, tuwing kasama ninyo ang babae ninyo at lahat ng ito ay ginagawa mo o mayroon ka, yung magiging tingin niya sa'yo ay para bang lalaking lalaki ka sa kanya. Okay, masculine na masculine ka. And kapag ka naging masculine ka, of course, magiging feminine siya. At pagka naging feminine siya, dahil nga komportable na siya sa'yo, sigurado sasubmit siya. At pag sumamit siya, alam nyo na kung anong kasunod dyan. Panigurado, banatan na naman.